Magandang araw po pala sa inyo, Miss Terry. Ako nga po pala si Gilbert. Gusto ko lang pong mag-share ng kwentong kababalaghan sa inyo. Isa po akong dating janitor sa isang punerarya sa probinsya ng Bicol. Bagong salta po ako sa probinsya, gawa ng ando ng pamilya ng aking asawa at gusto din nilang doon magbuntis ang misis kong si Judy. Nahirapan po ako sa unang linggo ko sa bahay nila. Gawa ng tumutulong ako sa gawaing bukid para naman magkasilbi rin sa kanila. Hanggang isang gabi habang kami nakahiga ay may napag-usapan kami ni Judy. Bukas, magpupunta ako ng bayan, mahal. Bakit? Anong gagawin mo doon, mahal? Susubukan ko sanang maghanap ng trabaho eh. Hindi kasi talaga ako sanay sa gawaing bukid, pasensya na. Pero nahihiya ako sa tatay mo. Sige. Pero ano naman ang papasukan mo dun? Kahit ano, basta makakuha lang ng trabaho. O siya. Sige, matulog na tayo, mahal, para maaga kang magising bukas. Kinabukasan, nang makapunta ako ng bayan, ay nahirapan akong maghanap ng trabaho dahil na din siguro sa wala akong dalang requirements na kinakailangan. Sumubok ako sa mga pwesto ng palengke para kahit sana tagabuhat o katulong lang ay pwede na. Kaso halos lahat din walang bakante. Hanggang sa nauhaw ako kaya bumili muna ako ng palamig. Habang bumibili ako kay Manong ay naisip kong tanungin siya kung may alam ba siyang pwedeng pasukan na kahit boy lang na malapit din sa bayan. Manong, meron mo ba kayong alam na hiring o pwedeng mapasukan na trabaho rito? Bakit? Bago ka lang ba rito ay ho? Oo eh. Nakapangasawa ho ako ng taga rito pero taga Maynila ho talaga ako. Malakas ba ang sikmura mo? Ha? Bakit naman ho? Meron akong alam. Alam ko dyan sa may punerarya may bakante. Ano naman kayang magiging trabaho ko doon? Aba, tanong mo na lang doon. Hindi naman kasi akong may-ari noon. Oo nga naman Sige ho, pero maraming salamat ho, Manong ha. Agad kong pinuntahan yung sinasabi ni Manong na punerarya. May nakalagay nga silang hiring sa labas. Hiring daw ng isang janitor. Pumasok agad ako sa loob upang magtanong pero sa pintuan pa lang ay naamoy ko na ang alingasaw ng patay na tao. Hindi po sa maarte ako sa ganung bagay, Miss Terry. Pero yun pa lang ang unang beses kong makapasok ng punerarya. Hindi ko alam kung pare-parehas ba ang amoy ng lahat ng punerarya. Basta dito, pagpasok mo pa lang ay amoy mo na yung formalin na ginagamit nila. Pagpasok ko ay walang tao pero may guard desk. Kaya nagsimula akong tumawag. Tao po. Tao po. Sandali lang ha. Boses ng parang naiinis na lalaki. Lumabas yung lalaking sumagot. Yun pala yung guard. At halata mo sa mukha niya ang pagkainis. Kaya naman pala ay kumakain kasi siya ng kanyang pananghalian. Nasabi ko na lamang na ang lakas naman ng sikmura nito. Dito pa talaga sa loob niya nakuhang kumain. Anong kailangan mo ha? Pasensya na po kayo. Gusto ko lang po sanang mag-apply ng janitor. May nakapaskilik po kasi dyan sa labas. May dala ka bang requirements ngayon? Ang totoo po niyan, wala eh. Bago lang po kasi ako dito sa lugar. Pero wag po kayong mag-alala, hihingin ko po sa kapatid ko na nasa Maynila kung pwede nilang ipadala sa akin dito. Agad-agad ho bang kailangan yun? Hindi pwede yun kahit man lang sana birth certificate, NBI o police clearance man lang, may dala ka. Ang mayabang na sagot nito sa akin. At isang babae ang lumabas, tingin ko ay nasa 40 na ito.
Ay gusto po kasing pumasok dito bilang janitor, Ma'am Glenda. Pero walang dalang requirements. Galing po kasi akong Maynila. Nakapangasawa lang po kasi ako ng taga rito. Sabi ko po sana kay Manong Guard kung pwedeng to follow na lang yung requirements ko. Nagmamakaawa akong sabi sa babae. Okay na yan. Basta siguraduhin mo lang na mabibigay mo sa akin bago ka mag-isang buwan dito. At talaga ho? Ako maraming salamat ho, ma'am. Walang anuman. Sa totoo lang, kailangan din talaga ni Mang Temyo ng katulong dito. Teka, nasa na ba si Mang Temyo? Agad umalis ang guard para hanapin si Mang Temyo. Inilibot ko ang mata ko sa paligid ng puninarya. Medyo may kalakihan ito at parang nag-uumpisa pa lamang itong nagbukas. Isinama ako ni Ma'am Glenda para ilibot ako sa loob at ituro na din ang bawat station na paglilinisan ko. Pero parang buong building ata ang lilinisin ko, Mystery. Binigyan niya ako ng mask bago kami pumasok ng embalming area. Pero pagbukas pa lang ay halos masuka-suka na ako nang maamoy ang alingasaw ng mga patay at formalin sa loob. Habang si Ma'am Glenda naman ay parang sanay na sa mga amoy ng mga ito. Off-limit ang area na to, ha? Papasok lang kayo dito kung magpapatulong sa inyo si Mang Rigor at Mang Ed. Si Mang Rigor at Mang Ed ang nag-iimbalsamol sa loob. Pinakilala niya sa akin ng dalawa at mukha naman silang mababait. Lumabas kami para pumunta ng kaniyang opisina para na din ibigay sa akin ang aking magiging uniforme. Eto yung uniform mo. 2 lang yan, ha? Laban mo na lang. Libre na yan, basta kapag aalis ka, ibalik mo lang dito, okay? Biglang bumukas ang pinto sa opisina. Yung guard at isang matandang lalaki ang pumasok. Sa tingin ko, itong matanda na si Mang Temyo. Oh, saan ka ba nagpupunta, Mang Temyo? Baka ikaw ay natutulog lang. Ay di po, ma'am. Andyan lang po ako sa likod at kumain lang. Ang agad na sagot nito. May kaidara na din si Mang Temyo. Siguro ay nasa 6 na po mahigit na ito. Halos puti na ang buhok. Siguro din nasa 5 flat lang ang tangkad nito. Kita mo din sa balat niya ang pagiging masipag dahil parang nabibilad na ito sa arawan. Ang mga ngipin naman ito ay halos paubos na. Mga 3 na nga lang ito. Yung isa ay nakahiwalay pa. Ikaw, Mang Temyo, yung requirements mo, hindi mo pa din nabibigay sa akin, ha? Magdadalawang linggo ka na dito. Ang naiinis na sabi ni Ma'am Glenda. Siya nga pala ang makakasama mo sa paglilinis dito, Mang Temyo. Ano nga palang pangalan mo, iho? Gilbert po. Oh, kayong dalawa ang maglilinis dito. Magtulong kayo at baka mag-away pa kayo, ha? Oy, payo ko lang. Kung ano man ang makikita nyo dito, huwag nyo nang ipagsabi pa sa mga tao sa labas. Confidential ang mga nakikita nyo dito, lalo na sa embalming area. Naiintindihan nyo? Ang matatas at mataray na sabi ni Ma'am Glenda. Tanging tango lang ang nasabi naming 3 ni Mang Temyo at ng guard. Pag uwi ko ng bahay ay masaya kong ibinalita kay Judy na natanggap ako sa trabaho sa bayan at sa wakas makakapag-ipon na din kami para sa kanyang panganganak. Masaya ako at natanggap ka na sa bayan, mahal. Oo nga, mag-uumpisa na pala ako bukas. Ano nga pala yung trabaho mo doon, mahal? Janitor sa puninarya. Ha? Puninarya? Hindi ba nakakatakot doon dahil puro patay? Mas naisip mo pa yung patay kaysa dun sa amoy. Naku, mahal, yung amoy pwede akong magkasakit pero yung patay wala nang magagawa sa akin yun. Oh, sabagay. Okay basta mag-ingat ka. Nung mga unang araw ko sa puninarya ay aaminin ko, Mystery, nahirapan ako dahil siguro hindi talaga ako sanay sa amoy ng patay at formalin na nandun. Handun din yung pag-iisip ko na pwede akong magkasakit dito. Mabait si Mang Temyo, wala siyang reklamo sa hatian namin. Nandyan pa nga yung siya pa ang magtatanong kung nalinis ko na ba yung bahaging yun para daw kung hindi pa ay siya na lang ang maglilinis. Napakasipag niya. Medyo naaawa nga lang ako dahil sa edad niyang yun,
dapat ay nagpapahinga na lang siya. Namatay na daw ang asawa ni Mang Temyo habang ang ibang anak nito ay nagsipag-asawa na. Ang madalas ko pang mapansin sa kanya lagi lang siyang nasa gilid sa may labasan kapag nanananghalian. Ako naman sa may karinderya ako kumakain, Miss Terry. Hindi ko kasi talaga kayang kumain doon. Hindi kaya ng sikmura ko. Kapag babalik na ako sa punerarya after ko kumain sa labas, ay lagi ko siyang nakikita na nakaupo lang sa gilid. Hindi ko alam kung kumakain pa ba siya dahil sa pagkapayat niya. Hindi ko lang matagalan minsan ng pakikipag-usap sa kanya dahil may pagka-sensitive ako sa pang-amoy. Hindi ko matagalan yung hininga niya. Marahil ay sa tanda na nito ay hindi na naaasikaso ang pagsisipilyo at marami na ring sira ang ngipin niya. Doon na din pala nagsistay si Mang Temyo at yung guard. Kaya kapag uwian, ako lang mag-isa at naiiwan na sila. Ilang araw na ganun po ang naging takbo sa pagtatrabaho ko doon. Madalang din si Ma'am Glenda sa opisina dahil meron pa siyang mga ibang business. Kaya kapag may kailangan ay tinatawagan lang siya ng gwardya. Isang araw, ginabi na kami ng paglilinis ng punerarya dahil sa madami ang dumating na bangkay. Gawa ng may naaksidente daw na bus at sa amin dinala yung ibang mga nasawi. Mga bandang 8:00 na nun, naglalakad ako sa hallway para sana ay umuwi na. Nang makita kong medyo nakaawang ng bahagya yung pinto ng embalming area. Nakita ko si Mang Rigor na may ginagawang kakaiba sa isang bangkay. Tiningnan ko siya at inantay kung ano yung mga susunod niyang gagawin. Hinahawakan niya ang puso at atay ng bangkay, Miss Terry. Nagulat ako at nagtaka dahil ang pagkakaalam ko hindi naman tinatanggal yun sa mga patay. Hanggang sa may tumapik sa balikat ko na lubha kong ikinagulat. Hoy, ano yung sinisilip-silip mo dyan? Ha? Wala naman. Nakita ko lang si Mang Rigor Bakit? Ano bang ginagawa niya? Parang hinahawakan niya yung puso at atay. Hala, umuwi ka na at gabi na. Hindi mo ba titignan yung ginagawa niya? Hindi ko naman trabaho yan kaya syempre hindi. Pabalang ang sagot nito sa akin. Pag uwi ko din ng gabing yun ay naikwento ko kay Judy ang mga nangyari sa punerarya. Takot na takot siya, Miss Terry, para sa akin. Baka daw delikado yung trabaho ko doon. Huwag ka na kayang pumasok dun. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Bakit naman? Baka kasi balbal yung nakita mo kanina. Ha? Anong balbal? Isang uri ng aswang yun na ang tanging kinakain yung mga bangkay ng tao. Meron ba nun, mahal? Baka naman katang-isip lang yun. Aaminin ko sa'yo, Miss Terry. Nung narinig ko sa asawa ko yung balbal, ay kinabahan ako at natakot. Hindi ko na lang pinakita kay Judy para hindi na siya mag-alala pa para sa akin. Kinakabahan na akong pumasok sa punerarya na yun pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Judy. Kinabukasan, pagdating ko sa punerarya, nakita kong nag-uusap si Mang Temyo at yung guard sa labas. Agad akong nilapitan ng guard. Kanina ka pa inaantay ni Ma'am Glenda sa opisina. Bakit naman? Diba nakita mo yung ginagawa ni Mang Rigor kagabi? Oo, diba sinabi ko sa'yo yun kagabi? Basta, pumunta ka na lang ngayon sa opisina ni Ma'am. Pagpasok ko sa opisina ni Ma'am Glenda, doon ay naibahagi niya na marami sa mga bangkay ng mga nakaraang aksidente ng bus na dinala sa punerarya ang hindi na makukuha ng mga kamag-anak dahil yung iba daw ay sa malayong probinsya pa. Yung iba naman ay mahihirap lang kaya walang perang pang transpo ng mga labi. Kaya mapipilitan daw ang punerarya na ipalibing yung mga bangkay na nasa embalming area. Pero nagulat ako nang tanungin ako ni Ma'am Glenda, Miss Terry. Nga pala, Gilbert.
Totoo bang nakita mong may ginagawa si Mang Rigor kagabi? Gaya ng sabi sa akin ng guard kanina? Bago ako sumagot nun, Miss Terry, ay inisip ko po muna pati yung mga nasabi ng asawa ko tungkol sa balbal. Opo. Nakita ko kasing hinahawakan niya yung puso at atay ng isang bangkay, ma'am. Nakita kong napahawak sa noo si Ma'am Glenda at halatang ikinabigla niya ang sinabi ko. Alam mo bang isang bangkay dun sa morgue ang walang atay, puso at bituka? Ha? Hindi ko po alam. Paano pong nangyari? Hindi ko din alam. Basta ang hinala ng guardi, may kinalaman si Mang Rigor at Mang Ed tungkol dito. Buti na lang at walang kukuha ng bangkay na nawala ng laman loob. Marahil ay alam din nila, kaya iyon ang napili nilang tanggalan. Hindi ko alam kung ano yung isasagot o sasabihin ko sa kanya. Natakot ako para sa aking sarili. Paano kung totoo nga yung sinasabi ni Judy na balbal? Ibig sabihin, meron talaga dito sa lugar na yun? Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Ma'am Glenda. Hiniling niya sa akin na itago na lang itong insidente para hindi na kumalat pa sa bayan. Pinaalis na din pala niya si Mang Rigor at Mang Ed dahil sa mga nalaman niya. Pero hindi daw inaamin ng dalawa yung mga ibinibintang sa kanila. Agad namang pinatawag ni Ma'am Glenda yung guard at si Mang Temyo. Mang Guard, maglagay ka na ulit ng hiring dyan sa labas ng embalsamador. Sige po, ma'am. Kayo Gilbert at Mang Temyo, linisin niyo muna yung embalming area habang naghahanap pa tayo ng bago nating embalsamador. Napa-oo na lang din kami ni Mang Temyo at agad na kaming nagtungo sa embalming area. Habang naglilinis kami ay hindi ko matingnan yung ibang bangkay na nasa loob. Habang si Mang Temyo naman ay panay usisa sa mga bawat isa, lalo na yung isang bangkay na nawawalan ng laman loob. Sa pagmamasid ni Mang Temyo ay nalaman niyang hindi lamang isa ang nawawalan ng laman loob, kundi 3 na ang mga ito. Agad namin sinabi ito kay Ma'am Glenda at halos mangiyak-ngiyak ito habang binalita namin. Gusto na ngang tumawag ng pulis ni Ma'am Glenda, Miss Terry, para ipadampot sina Mang Rigor at Mang Ed. Pero ang kapalit nito ay yung pagkasira ng pangalan ng punerarya niya. Pero since sagutin na din ni Ma'am Glenda ang pagpapalibing sa mga natirang bangkay, ay minungkahi na lang ng guard na ilibing na lang daw sa likod ng punerarya. May malaking bakanting lote ang likod ng building na bahagi din ng property ni Ma'am Glenda. Agad naman na sumang-ayon ito sa mungkahi ng guard. Pero sino daw ang maglilibing sa mga bangkay? Nagpresenta na lang yung guard at si Mang Temyo since naka-stay in naman daw sila dito at sila na rin daw ang gagawa nun mamayang gabi. Wala nang nasabi pa si Ma'am Glenda kundi ayusin na lang daw nila at siguraduhin na walang makakaalam. Pagkatapos kaming kausapin ni Ma'am Glenda ay agad itong nagpaalam para umuwi muna ng bahay at hindi na daw niya kaya lahat ng mga nangyayari at sumasakit na ang ulo niya. Habang ginagawa ko yung trabaho ko sa punerarya, nakita kong nag-uusap ang dalawa, ang guard at si Mang Temyo. Marahil ay pinag-uusapan nila ang gagawin nila mamayang gabi. Kahit papano, lumuwag ang loob ko dahil hindi ako kasama sa mga maglilibing ng bangkay. Pinuntahan ko ang dalawa habang halata na nag-iba ang usapan nila. Hindi ka pala kasama mamayang maglibing ng bangkay, ha? Swerte mo. Bakit kailangan nyo ba ng tulong sa paghuhukay? Naku, hindi na Gilbert. Kaya na namin yun para makauwi ka na din agad. Saka, alam ko din naman na mahina ang sikmura mo sa ganun. Kaya nga lagi kang sa labas kumakain, hindi ba? Tumango na lang ako at nagpasalamat sa kanila. Tanghalian nun, sa karinderya ako kumakain. Nakita kong nasa labas sila Mang Rigor at Mang Ed. Halatang may inaabangan sila sa labas. Naisip ko na lang na hindi kaya ako yung inaantay nila.
Hindi ako makakain ng maayos noon, Mystery. Paano kung balbal silang dalawa at nag-aantay sila ng mabibiktima at baka ako na ang isunod nila? Bigla naman silang umalis nang makita nilang tinitignan ko sila. Parang umiwas sila, Mystery. Kaya nakahinga na ako ng malalim at nakaramdam ng kaginhawahan. Tsaka naisip ko, kung balbal sila, mga bangkay lang ang kinakain nila. Yun ang sabi ni Judy. Sinabi ko na lang sa guard na nakita kong dumaan ang dalawa. Nagalit ito at nagsabi na wag akong mag-alala. Isusumbong daw niya kay Ma'am Glenda yon kasi may napagkasunduan pala sila na hindi sila ipapahuli ni Ma'am. Basta wag na lang silang makita sa punerarya. Uwian na noon at nagpapaalam na ako kila Mang Temyo at guard na mauuna na ako sa kanila. Inilalagay na nila sa isang bag yung mga bangkay para mamayang gabi siguro ay ililibing na nila. Agad naman silang tumango at nagsabing mag-ingat na lang ako at magkita na lang kinabukasan. Nang makauwi na ako ng bahay, ay naikwento ko ulit kay Judy ang nangyari. Habang kumakain, nagulat siya at sinabi niya sa akin, "Sinabi ko sa'yo, totoo ang balbal. Ayaw mo kasing maniwala sa akin, mahal." Malay ko bang magkakaroon ako ng katrabahong ganun? Mabuti pa kaya tumigil ka na dyan. Makaipon lang at makahanap ako ng ibang trabaho. Aalis na talaga ako dun. O siya, lalaban ko ng uniform mo. Baka hindi matuyo. Umalis ito at nagtungo na sa kusina para doon ay maglaba. Pero bumalik ito sa akin nang malaman niyang wala yung uniform ko sa bag. Nang malaman ko yun, nainis ako sa sarili ko. Dahil kailangan ko pang bumalik sa bayan para makuha lang yung uniform ko. Naglilibing pa naman sila doon at ayokong makita. Baka magpatulong pa bigla sa akin yung dalawa. Pero wala na po akong nagawa, Mystery. Kaya bumalik ako sa punerarya ng gabing yun. Wala ang guard sa pwesto niya nang dumating ako. Siguro nga ay nasa likod na at naguhukay ng lupa. Agad naman akong nagtungo sa locker namin para kunin ang marumi kong uniform. Nagtaka lang ako dahil wala akong naririnig na tunog ng naguhukay. Ano yun? Tapos na agad silang maglibing? Parang ang bilis naman. Ang tanong ko sa sarili ko. Ewan ko, Mystery, anong pumasok sa isip ko para puntahan sila sa likod ng punerarya. Nang marating ko yung bakanting lote, wala namang naguhukay. Kahit pala o piko man lang ay wala. Hanggang sa maaninagan ko sa malayo ang 3 bag. Yun ata ang pinaglalagyan ng mga bangkay. Marahan kong tinungo kung nasaan ang mga bag. Pero bumagsak at napaupo ako sa sahig, Mystery, nang may nakita akong isang nilalang na nakaupo. Mabalahibo ito, matatalim at malalaki ang mga ngipin at mahahaba ang kuko. Kinakain niya yung mga bangkay, Mystery. Parang hayok na hayok ito sa laman ng tao. Agad itong napalingon sa akin at akmang hahabulin ako. Hindi ko na inantay at agad na akong tumakbo. Patuwad pa ngayon dala ng pagkakaupo ko. Nilingon ko at nakita kong hinahabol ako. Kaya agad akong pumasok sa loob ng punerarya at sinara ang pinto. Salamin ang pinto na yun, Mystery, kaya patalikod ang lakad ko habang palayo dito. Makikita ko kasi siya kung magtutungo sa pintuan. Napasigaw ako nang mabunggo ako ng guard mula sa likuran. Oh, bakit ka nandito? Akala ko nakauwi ka na. Kinuha ko yung uniform ko. Merong balbal. May balbal dun sa labas. Anong balbal ang pinagsasasabi mo? Yung kumakain ng bangkay ng tao. Nasa labas. Hinahabol ako. Doon ay naglakad siya papuntang pintuan at akmang bubuksan yung lock nito. Huwag mong buksan. Baka pumasok yung balbal. Walang aswang o balbal dito. Ang narito lang ay si Mang Temyo at ako.
Dahan-dahang naglakad ang balbal papasok ng pintuan. Kitang-kita ko ang itsura niya, Misteri. Ang pagtataka ko lang, hindi inaatake ng balbal ang gwardya. Nahuli ko si Mang Temyo na kumakain ng laman loob ng bangkay dito. Kaya nakipagkasundo ako sa kanya na akin ang magiging sahod niya sa pagja-janitor dito sa Puninaria. Basta hahayaan ko siyang kumain ng laman loob ng mga bangkay dito. Ang nakangiting sabi ng guard. Hindi pala sila Mang Rigor at Mang Ed ang may gawa nun? Nung gabi kasi na makita mo si Mang Rigor na hinahawakan ng puso at tatay ng bangkay. Ang totoo niyan, nagtataka lang naman sila bakit may kagat ang mga laman loob. Nagalit ako kay Mang Temyo dahil hindi niya napigilan ang sarili niyang tikman eh. Buti na lang, nakagawa ako ng idadahilan kay Ma'am Glenda at ikaw nga ang ginawa kong saksi nun, Gilbert. Natanggal yung dalawa dahil sa kasamaan nyo. Hindi dahil sa kasamaan namin, Gilbert. Dahil yun sa'yo. Ikaw ang nagsabi na nakita mo sila, di ba? Kaya para mawala yung saksi, dapat mamatay ka na din. Inutusan niya yung balbal o si Mang Temyo man yun. Nahabulin ako at lapain. Agad akong tumakbo, Misteri. Halos madulas-dulas ako sa sahig. Kita ko ang ngalit ng balbal na mahabol ako. Buti na lang nakalabas agad ako ng pintuan sa harapan. Hindi ko na nilingon pa kung lalabas ba yung balbal o hindi. Basta ang importante makatakbo ako. Pagkalagpas ko ng pintuan ng Puninaria, may gate ka pa na kailangan labasan. Buti na lang at may ambulansya na dumating at magdadala ng bagong bangkay na naaksidente. Napatigil na lang ako nang muntikan na ako nitong masagasaan. Lumabas agad ang driver at ang kasamahan nito sa loob at nagtatanong kung meron pa bang tao sa loob ng Puninaria. Paglingon ko ay naglalakad na yung guard at si Mang Temyo. Nilapitan nila yung ambulansya at kinausap yung driver. Pagkatapos niya kausapin ay umakbay sa akin ng guard. Umalis ka na dito. Kapag nalaman kong ipinagsabi mo yung tungkol dito, ipapahabol kita kay Mang Temyo. Nagmamadali akong umalis noon, Misteri. Hindi na ako lumingon pa, pero narinig ko si Mang Temyo. Ingat ka, Gilbert. Kita na lang tayo bukas. Pag uwi ko sa bahay, nakita ako ni Judy na pawis at nangangatog. Tinanong niya agad kung ano ang nangyari sa akin at bakit parang takot na takot ako. Inaya ko na lang siyang pumunta na kami ng Maynila bukas na bukas din. Nagtataka man siya ay pumayag din siya sa akin. Sa Maynila ko na lahat sinabi kay Judy ang lahat ng nangyari sa akin nung gabing yun. Natakot siya at nag-alala din para sa kanyang mga magulang sa Bicol. Pero siniguro ko sa kanya na hindi naman nila alam yung bahay dahil hindi pa ako nakapagbigay ng mga requirements. Kaya hindi nila pwedeng gamitin iyon para mahanap ako o ang bahay sa Bicol. Sa ngayon po ay nasa Saudi na ako, Misteri. May 3 na kaming anak ni Judy. At para dun sa Puninaria, ang balita daw ni Judy, isang convenience store na daw ito. Doon naman sa guard at kay Mang Temyo, wala na po akong naging balita pa sa kanila. Marahil ay magkasama pa din sila hanggang ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Mag-ingat po sana tayong lahat. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming storya. Maaari po kayong magpadala ng inyong sariling kwentong kababalaghan sa misteryoSadilimTV@gmail.com. Malaking bagay rin po kung kayo ay makakapag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po at hanggang sa muling
Misteryo sa Dilim.